Marites ng social media, guys, ano? Bali, nakita niyo yung picture niya, guys. Ayan. Ayan yung picture niyan. Okay? Pag binasa niyo yung nakapost diyan, guys, isang babae nagbibiyahe. Ngayon, nakatayo siya. Tapos, pinicturean niyo yung dalawang lalaki na nakaupo doon sa may upuan. Tapos, sabay naglitanya siya na hindi na daw mga gentleman ang mga lalaki ngayon kasi malayo daw biyahe niya, hindi man lang daw siya pinaupo, sabi nung sa kanyang post. So, pinost niya kasi siguro inisip niya maraming magsisimpati sa kanya dahil babae siya at hindi siya binigyan ng upuan sa bus. Ngayon, kaso lang, guys, instead na siya ang makakuha ng sympathy, siya yung binas ng mga tao. Diba? Siya yung binas. Bakit? Una-una, sa panahon ngayon, di ba, sabi nila, I'm a strong, independent woman. O, di ba, ganunan. We are equal in ganito, ganun. Di ba, ganun ang mga claim ng mga babae. No? So, pagdating sa ganun, gusto ng mga babae, bibigyan sila ng priority, bibigyan sila ng special treatment. Pagdating dyan, nagbabayad naman lahat. Insakto. Nagbabayad ng lalaki. Nauna sa pila. Diba? Nauna sa pila, tapos, insakto yung bayad. Obligasyon ba ng lalaki na pag may nakatayong babae, papaupuin namin? Ako, bilang ako lalaki, siguro pag may buntis, pag matanda, sobrang tanda, siguro yan, magbibigay talaga ako kasi hindi ko rin kayang tiisin na gano'n, ay mga buntis o kaya matatanda, sobra, yun ay capable, kanais-nais talagang bigyan ng i-offer ang upuan mo. Pero ganun pa man, ang pag-offer ng upuan ay kuwan yun, sariling tinatawag na in-offer mo. Hindi yon obligasyon, nag-offer ka lang. Ngayon, ikaw babae, magpaparinig ka sa social media na naging ungentleman ang mga lalaki dahil hindi ka pinaupo, hindi ka binigyan ng upuan, kaya mo namang tumayo. Tsaka, pangalawa, choice mo yun. Sumakay ka sa bus, kahit standing position, pinilit mo. Tapos ngayon, maghahanap ka ng kuan, tatapatan mo, at parang obligahin mo yung mga tao na, o mga lalaki na, bigyan ka ng upuan dahil babae ka. Nakatayo ka. Capable ka naman. Di ba sabi niyo mga babae, level lang ang lalaki, babae. Kung kaya ng lalaki gawin, kaya din ng babae gawin. Di ba? I hope na wala magbabash sa akin, no? Pero doon sa post na yon, sobrang dami na nagbabash. Ang dami na sasabi na hindi obligasyon ng lalaki or choice mo yan. Kung hindi ka bigyan, huwag kang tinatawag na mag-obliga ng tao na ialok sa iyo yung upuan dahil babae ka. Kasi hindi ka naman yung disabled na tao para i-obliga na alokin ka ng upuan. Kung hindi ka alokin ng upuan, di wala. Ibig sabihin, panindigan mo yung choice mo na sumakay ka sa bus na kahit standing position. Kasi yung ibang babae naman talaga, sinasadya nila na tapatan ka, para bang pahiyain ka na, lalaki ka, laki ng katawan mo, babae ako dito, nakatayo ako. Gaganon-ganonin ka ng mga ibang babae kasi nga, feeling nila, obligasyon ng lalaki na ibigay ang upuan kung basta may babaeng tatayo. Hindi ganoon. Kasi pareho lang naman tayo nagbabayad sa sasakyan na sinakyan natin eh. So, ibig sabihin, yung binayad mo, binayad ko, pareho tayo ng karapatan doon na pwede tayong umupo. Ngayon, kung may mga lalaki mag-aalok na noon, ay choice nila yun. Choice nila yun na i-alok, ibigay nila yung upuan mo. Kasi kung sabi ng babae din sa post kasi malayo daw din biyahe niya. Kung malayo din ang biyahe ng lalaki, so kung hindi ka gusto, kung ayaw mong nakatayo ka sa biyahe mo, huwag mong pilitin na sumakay na alam mo standing. At huwag kang mang-post-post ng mga tao na sasabihin mo na wala na bang gentleman ngayon na panahon ngayon. Meron naman, depende sa sitwasyon.
Tsaka pangalawa, sa panahon ngayon, sobrang daming gulang na tao. Ginugulang, pati matanda, ginagamit yung ganong panggugulang sa kapwa. May mga taong matatanda na walang pinagkatandaan. Di ba? Nang luloko, nang i-scam. Kahit ingat din tayo. Di ba? Tulad ng mga pagtulong sa tumulong ka, pero pala yung may tinulungan mo, may ginawa pa naman kasamaan sa kapwa, nadamay ka pa. Kaya minsan, nakakatakot ngayon na basta ka lang tulong ng tulong, yung pala, scammer pala yung tinulungan mo, dinadamay ka pa. Ayan, kasama niya yan. Diba? Kasi makikita mo yung nag-experiment na social experiment na mga vlogger. Tinitingnan nila yung kung gaano daw matulungin ang mga tao ngayon. In practical way, mahirap tumulong ng basta-basta. Minsan pag tumulong ka, ikaw pa napapasama. Sa totoo lang yan. Subukan mong tumulong sa mga kamag-anak mo regarding sa pera. Tapos tanggihan mo isang beses, di ba? Mapasama ka na. Ganun ang kalakaran ngayon sa mundong ibabaw. Kaya kung mag-aalok ka ng tulong, piliin mo. O kaya nasa tamang katwiran. Tulad nung pinost nga ng babae na hindi siya binigyan ng upuan dahil nakatayo siya, dahil babae siya. Hindi po obligasyon ng lalaki na i-offer ang upuan o anuman sa mga lahat ng babae. Depende po yan. Depende po sa babaeng i-alokin at depende rin po sa sitwasyon. Di ba? Tulad yan, pagka matanda ka at alam natin na talagang unable ka, pwedeng may mag-aalok sa'yo na buntis ka. Pwedeng siguro konsensya mo yan kung nasa tapat yung buntis sa'yo tapos hindi ka man lang nag-offer, lang nakakakonsensya yon. Sa babae naman, pag nakita mong type mo yung babae, pwede mo alokin na upuan. Pero kung wala kang pakialam, bahala ka sa buhay mo. hindi obligasyon ng lalaki, no? Kaya kayo mga girls, huwag kayo magalit sa ginawa kong reaction dito, doon sa post niya na parang sinabi niya, wala na bang gentleman ngayon na lalaki? Marami pa naman ho. Kaysa lang, naging kuwan lang tayo. Mapili lang tayo sa mga kuwan. Hindi porket hindi ka nag-alok ng kuwan dyan, ay hindi na gentleman yung mga lalaki. Hindi. Besides, yung mga babae, nagkiklaim sila na we are all equal. We are equal in strength. Diba? Kaya ng lalaki, kaya ng babae. So, hindi kayo alokin ng gano'n. Huwag niyong ipaglandakan na kuwan kami. Hindi kami gentlemen. Dahil hindi kami nagbigay ng upuan. Kasi pareho lang naman talaga tayo. Yun ang sabi niyo, di ba? Pareho lang naman tayo. Kaya niyo, kaya namin. So, hindi kuwan. Huwag niyo pong palaging idigdiin na porket ba lalaki, na gano'n. Dadala ka ng sa daan. Kunwari, may babaeng hirap na hirap magbitbit ng kanyang bitbitin. Ay, wag mong i-expect na lahat ng lalaki tutulungan ka. Kasi ngayon, mahirap tumulong ngayon ng basta na lang nabitbit na marami. Yun pala, hindi pala, kuwan pala yun, scammer pala yun. Tulungan mo na, dikit pa yung pangalan mo. Pangalawa, choice mo yun. Choice mo ikaw babae, choice mo yun na magbitbit ka ng hirap na hirap doon sa kalsada. Choice mo yun. Ginawa mo yung pagbitbit ganun, panindigan mo yun. Ngayon kung walang mag-aalok ng tulong sa'yo, huwag kang mangingon, ang dami ko na sa lubong na lalaki, wala man lang tumulong sa akin, babae ako. Hindi ganun po, okay? So I hope na huwag kayo magalit mga babae, no? Marami akong babae din mga anak ko. Lahat ng anak ko ay babae. Tinuruan ko silang tumayo, tinuruan ko sila kung paano iayusin yung sarili nila para hindi sila hingin ng tulong kung talagang yung bang hindi naman kanis-nais humingi ng tulong. Pero kung kanis-nais naman na mahingi ng tulong, pwede naman humingi ng tulong sa mga lalaki. In time, pwede naman tumulong ang mga lalaki. Basta in a reasonable way. Okay? So, marites ng social media guys. Bye-bye guys. Kita-kita tayo sa sunod na video guys. Bye-bye.